Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amer from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin na yung September 1 to 6, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Kung katinamat ako, salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakicheck na lang. General reading tayo, Leia ha. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, asan na yun? Energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo ha. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Meron tayong 22, 26, 29, 30, 34. Kaya yung mga lucky number. Para kay Leo. Tandaan nyo ha, nasa inyo ang pagbabago ng inyong destination. I'm only the guidance. Kaya, huwag kayo masyado maapektuhan. Pero, kung makakatulong naman sa inyo, di ba? Why not? It's good. Okay, meron tayong Neptune. May mga i-imaginein daw kayo, may mga i-dreams or illusioning something sa iba sa inyo. Meron kayo mga subconscious situation. May sinasabi na dito. May sinasabi na kasi kung i-connect ko siya dito may isang sitwasyon na kailangan umalis o pumili lalangdas o pumili, may mga ganun. Or pwede rin na may pagtakas situation. Ganun din, parang pipili ka ng landas mo. Diba? Parang you need to choose something. Yun. Meron tayo Sagittarius, Capricorn, Libra, Gemini. Tulad ng sabi ko kanina is magkakaroon kayo ng mga multiple choices in life. No? Kumbaga, magkakaroon ng mga pag-aalinlangan in any situation in life. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. May mga didesisyonan ka rin. Kumbaga, andun yung mga ganun. And then, may pag-iisipan ka na isang bagay o sitwasyon kung nararapat pa ba o hindi na. May mga ganong sitwasyon. Baka yun yung nakikita kong parang aalis ka o tatakas ka or someone, parang ganon. Sa iba sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na kailangang magparaya o may pagpaparaya. Or may separation. Iba't ibang klase ang separation Pwedeng may tao na aalis sa buhay mo, pwedeng ikaw yung aalis, or magkakanya-kanya ng landas. Or andun yung sitwasyon na meron kang, maaaring pinag-iisipan mo yung bagay na yun, ganyan. O kaya, pwede rin, kung sa relationship cool off, kumbaga, no? Sa iba sa inyo. May mga pag-iisip, o kung sa business naman yan, may mga pag-iisipan ka na, na pag-aaralan mo na, ito ba, maganda ba to? Ito ba, dapat ba? Ganun ba? Ganun. May mga ganun. Mali mo, project din sa iba, no? Sa iba sa inyo. May mga delay situation, ako na nakikita sa'yo, may mga i-delay ka ata, or magkakaroon ng delay in any situation, kasi dyan rin si 22. Kaya may mga madidelay sa iba sa inyo. Meron kang bagay, isang sitwasyon na you want to structure, pero ang nakikita ko doon, maaaring aaralin mo siya, pag-aaralan mo siya, or may mga pag-iisipan ka pa doon sa bagay na yun. Baka mag-aaral ka, o may mga sisiyasatin ka. Yan, you're researching for something, iba sa inyo, or pwede rin na sa iba sa inyo is nag-iisip kayo na gusto nyo na may pag-aaralan kayo Pwedeng any situation, pwedeng sa negosyo, sa iba sa inyo, kasi may business din ako nakikita dito, finances, or any business, ganyan. May mga pag-isipan kayo, or kailangan mo ng pag-isipan, or kailangan mo huwag mo nang i-delay, kumbaga, yung bagay na yun. Kasi you will be success dito sa sitwasyon. Kasi magkakaroon din sa iba sa inyo ng gain ng wealth. Pero wag ka lang magpahatak
in your past or in your situation, no? Kasi andito ka. Babae man o lalaki ka, no? May mga ganun sitwasyon din ako. May mga there's a mystery situation na kailangan mong, ano tawag dito? Pwedeng mabubunyag or kaya aalamin mo or kaya is kung sa yung ability maring meron ka pa mga kakayanan na bukod sa alam mo na yung meron ka ngayon, meron ka pang ability dun sa bagay o sa sitwasyon na yun. Kumbaga, ilabas mo yung talent mo, ilabas mo yung kakayahan mo, meron pang mailalabas, kumbaga. Andun yung sitwasyon na yun. Maring magkakaroon ng quarrel sa isang babae, no? Connected. Pwedeng, babae o lalaki man siya, magkakaroon ka ng quarrel or quarrel. May mga sitwasyon na maiintindihan mo o iintindihin mo na lang. Yun na nakikita ko dito. And then, andito yung situation na siguro you want peace. Iba dito mahilig sa kape, no? You want peace din sa iba. May retirement no? Maaring thinking about retirement. Baka baka mag-abroad ka o kaya mag-iba ka ng trabaho o kaya naman someone in your life is nagkakaroon ng thinking about retirement o nag-retire. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Yung sa iba sa inyo siguro, this is the time na mas more kang maging more on maturity or kasi din si understanding no? Or kinakailangan mo nang gawin no? Kumbaga, kung gusto mo talaga na magkaroon ng stability into your life, well, more mature ang kinakailangan. Focus. Yun. May mga gain wealth, abundance is coming. Yun nakikita ko dito. Kailangan maintindihan mo yung gusto mo sa buhay mo. Tingnan natin ang energy ni Leo. Pwedeng itong woman na ito, pwedeng kapatid mo, ikaw, ganyan. May mga katanungan, maaring gano'n, may mga itatanong sa'yo, o ikaw may itatanong ka sa kanya, may mga gano'n. Pwedeng wife mo, kung ano, boyfriend, girlfriend, ganyan. Pwede rin na sa iba dito, merong tao na ini-spy ka or nire-research niya yung meron ka. Kumbaga parang nire-review ka niya or maaari ikaw to ha. O kaya alam may mga tititingnan ka, di ba? May mga tititingnan ka na isang tao, ganyan. O kaya siya naman, ganyan din siya sa'yo. Mga ganyan. Baby. Anak ko. Energy ni Leo. Uy, parang ang ganda nito. O, di ba? Wheel of Fortune. Energy po niya is Wheel of Fortune. Paki-explain po, universe. Yun talaga lumabas. Oh! Okay. Uy, okay. Ang energy mo. Ganda ng energy mo. The new beginning of life. Parang nandito ka na sabi ko nga, di ba, parang there's a maturity situation. Parang nandito ka na sa sitwasyon mo na mas more kang magiging patient in your money, stability, ganyan. Kung halimbawa, dati palagastos ka, ngayon, medyo katahimikan, no, medyo hindi ka gaano magagastos this time. Maaaring magkakaroon ka na ng mga decision making, ganyan, na kailangan mo na mag-focus sa iyong manifestation, maaaring ganun, sa iba sa inyo, na doon ka na sa sitwasyon mo na gagawin mo na yung lahat para magkaroon ng good luck or magbago ang iyong destiny this time. Yun na nakikita ko sa iyo dito. And also, universe pa explain sa akin to. There's a new horizon, ano? Ikukuhanin ko ha. Oh. Hindi mo ka magiging maganda mo. Dito ko na lang kuhanin. Oh, tama po, money may papasok kayong pera.
O, ito na yung chance nyo. Ito na uli yung chance nyo. Ito na uli yung chance nyo. Baka manalo na naman kayo. Congrats sa mga nagwagian nung nakaraan. Congrats sa inyong lahat. Oh, may ano, there's a good luck. There's a chance of fortune. Kumbaga, andun din yung good luck, karma. Yan. Kumbaga, andito na yung turn around in a good way. Yan. May mga good karma situation pagpasok ng pera. You put some effort and hard work this time sa iyong stability, no, sa iyong work, sa iyong business, sa sarili mo also more. Ang nakikita ko dito, mas more ka siguro mag-iipon na this time, magkakaroon sa'yo ng clarity na kailangan mo na mag-invest more. May mga investment din ako nakita. Siguro iba sa inyo is mas more ka ng magsisikap this time para makaipon ng pera. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Maaring nahadon ka na sa sitwasyon mo na magkakaroon ka na ng awakening, no? Or magkakaroon ka na ng, may mga ile-let go ka na, kumbaga. No, yun nakikita ko sa yung energy. Maganda energy mo, it's more on patience. You are taking to the higher path and you're bringing balance this time, this September. Handun ka na sa sitwasyon mo, there's a new beginning situation. Magpo-focus ka na sa iyong bagong opportunity man yan or sa mga bagong ikaw. Yan, may mga potential ending situation. There's a beginning of a cycle din. Ako na nakikita sa iyo. Iba sa inyo is sa trabaho. Pwede naman sa trabaho, pang-umaga ka, pang-gabi, pang-umaga, o pang-tanghali. Pwede na sa section 1, section 2. Ganyan, malilipat ka. Or there's a new work or job or project man yan na darating sa iyo. Or maybe idea sa iba. No? Magkakaroon ng magiging more on kalmado ka by September. Yan, medyo gusto mo ng katahimikan, kapayapaan. Yan, gusto mo ng pagkakaisa lang. Nandun ka lang sa sitwasyon na yun, na babalansehin mo lang yung mas more ka magiging hahabaan mo yung iyong pasensya by September. Ang ganda ng mo Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano pong parating kay Leo? September 1 to 6. September 1 to 6. Parating sa kanya. Ay, ganun. Ano po to? Tandaan niyo palagi vice versa, no pointed name. Parating sa iyo. Oh, okay. May tao dito na very care sa'yo. There's a love. Ako nakikita. May tao na nahahatak mo siya. No? Pwedeng this is the past. Or, kasi dalawa siya actually. Ano yun ate? Dalawa. Pwedeng sa iba is dalawa. Pwedeng iba sa isa. Yan. May tao dito na nahahatak mo siya. No? Or maybe this is you. Yung nahahatak ng nakaraan o ng sitwasyon na ito. Nagkakaroon, sabi niya maaaring babalik to, no? May pagbabalik. Pero bakit dalawa? Dalawa tao mo? Leo? Or dalawa, hindi man siya hindi man, sabi ko sana hindi man siya tao no? Hindi man siya totally boyfriend, girlfriend, asawa, or ano man yan, may connection sa sayo, itong tao na to. Ibig sabihin, pwedeng manliligaw or nagkakaroon ng attraction sa'yo, no, itong tao na to. Yan. Pero yung isa kasi dito, same yung energy mo. Maaring yung isa dito is luma. Yung isa is handuin yung ikaw yung kanyang ideal person, kumbaga, nitong tao na to. May taong nahuhold siya na nakaraan, and may tao na babalik, or may tao rin na gusto niyang magparamdam at mag-put effort ng feelings sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Andito rin nakikita ko yung suporta. Pwedeng related siya sa iyong work or pwede rin, itong isa na same energy mo. Na pwede siyang related siya sa work or sa business man yan or there's a connection sa'yo. Nakikita ko dito. Hindi siya, palagi ko ito nakikita patient siya sa nakikita ko dito kasi hindi siya
hindi siya forcing, hindi siya nagpo-force na gawin o madaliin ka nitong tao na to. Pero sinasabi niya dito na willing siya to give an effort sa'yo, to support you. Yun ang nakikita ko dito. Mahalaga ka raw sa kanya. Parating din sa'yo, may mga parating, may mga ano no, may mga nadidelay na mga actions or nadidelay na mga, ano tawag dito? Project, no, sa iba sa inyo. May mga delay situation. Ako nakikita sa iyo. Yan. Meron din ako nakikita dito, siguro makakaramdam ka ng pagkabagot, pagkainip, nakakainip, nakaka-bored, ganyan. Or hindi yung may mga sitwasyon na mag-aalangan ka, may mga sitwasyon na pagdududahan mo or pagdududahan ka, vice versa. Meron din ako nakikita dito na pwedeng ikaw is pasaway or someone is nagiging pasaway. Mag-ingat ka rin, no, sa sarili mo kasi nagkakaroon ka ng pagpapabaya. Hindi naman kay lahat, pero pagpapayawan ka, halimbawa sa sarili mo, di ba? Baka napapabayaan mo yung sarili mo na hindi ka na nag-take exercise, na kailangan na dapat mag-exercise, kailangan na siguro na kung anong diet ang gusto mong gawin or anong klaseng pagpapalakas ng katawan ang gusto mong gawin. No, nasa sa'yo na yun. Yun ang nakikita ko dito. May tao rin na immature dito. Baka naman kayo immature ha. Ano dapat iwasan? Kailangan mo ng self-care ha. Ano dapat po iwasan ni Leo? September 1 to 6. Universe, ano po ibig mong sabihin? Dapat niya po iwasan. So, dani. Okay, ang dapat mo daw iwasan mo yung maghintay ka lang. No, iwasan mong tamarin, isa rin yun. Iwasan mo yung hindi ka magbigay ng effort or you need to put some effort in any plan na gusto mong gawin sa buhay mo. Iwasan mo na hindi mo ilaya yung sarili mo sa for being stuck or magkaroon ka ng blockage, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mahata ka ng nakaraan o ma-hold ka ng nakaraan. Ano ba yun ate ma-hold ng nakaraan? Halimbawa, sa love life, ganun. Halimbawa rin, ma-hold ka na mga, halimbawa dati, mga the past month, hindi ka gano'ng nagkikilos, gusto mo na tinatamad ka, mga ganyan. Any situation na nakaka-hold sa'yo. Diba? You need to free dumb yourself doon sa bagay na yun, iwasan mo maging ganun or magkaroon ng blockage sa'yo, iwasan mo na magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, iwasan mo malack of planning ka or mapanghinaan ka ng loob, isa rin yun, iwasan mo yung, isa rin yun, yung ma-uncontrol ka or sabi ko, di ba, magpabaya, katamaran, or yung mga conflict, iwasan mo lang din, umiwas ka na lang doon, iwasan mo yung mga tao na na nagiging paranoid sa'yo, kung ano-ano yung mga sinasabi sa'yo, kung mga iniinsulto ka, halimbawa, or nagiging rude sa'yo or bastos sa'yo, mga tao na walang magawa in life, no? Yun, iwasan mo na lang. Siyempre, lack of idea, iwasan mo. Iwasan mo iwasan mo yung mga pananalita din, no? Sa iba sa inyo. Pag-isipan at pag-aralan mong maigi mga bagay o sitwasyon, kung ano yung mga sitwasyon na gusto mong mag-success sa buhay mo. Pero you need to move forward to growth. May mga bagay na kailangan i-progress. No? Need to progress. May mga bagay na kailangan na aksyonan. Ang sinasabi rin dito. Yun. Iwasan mo hindi ka mag-focus at mag-action. No? Sa mga bagay na you want to be success, to achieve or achieve. Kamusta po ang love ni Leo? Ay, yung card mo, parang, ate, ayoko ng love. Sabi ko, kamusta ang love ni Leo? Anak ko, parang naglakad ka lang anak kung saan
Uy, ano yan? Universe, ano po to? Love. Okay, when it comes sa love, may tao, okay. Kung kayo ay single, unahin ko sa single Kung kayo ay single, may tao dito na nalulungkot. Kumbaga, may tao dito na ikaw yung hiling niya, no? May tao naghihintay sa mga single dyan. Kung kayo naman, nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng mga deep wound, nagkaroon ng mga battle in this relationship, na doon yung isa is dumepende sa isa sa inyo, no? Yan, dumepende to be stable, kumbaga. And then, hanggang dumating yung time na nagkaroon na talaga ng pagbabago, no? Na kailangan pumili ng tamang daan. Isa sa inyo is naging toxic or naging makasarili or sakim dito sa relationship na to, no? Sarili niya lang iniisip niya. Sa mga nagkahiwalay dyan, yun, ang nakikita ko. Pero may naghihintay pa rin naman, no? Nandun pa rin yung naghihintay at yung gapas nyo medyo naguguluhan pa rin siya na maaring nagkakaroon siya ng either naguguluhan siya or kung siya ay sumama sa ibang karelasyon, nagkakaroon sila ng conflict. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship, yung mga nagkahiwalay, handun pa rin yung want to heal this relationship, kumbaga. Kung kayo is in the relationship, ang nakikita ko dito, handun naman yung maaring isa sa inyo, ikaw or siya, is very supportive sa kanyang partner. Yun ang nakikita ko sa kanya dito sa Carda. May mga pinagdadaanan, hindi ko alam kung sa party mo, Leo, or sa party niya, na may mga painful situation. Pero, pero willing pa rin na magkaroon ng pagpapatuloy. Kumbaga, kahit na mahirap, kahit may pinagdadaang hirap, kumbaga, want to fight yung relationship or want to fight na kailangan maging okay o kailangan maging stable yung relationship. Nandun yung sitwasyon na yun. May mga plano ako nakikita in this relationship, no? May mga pinaplano or need to heal situation, may mga ganun. There's a healing situation. Ako nakikita dito. Yun. Mahalaga ba ako, ate? Mahal ba ako? Mahalaga ka naman daw sa kanya, oh. Mahalaga ka sa kanya. Mahal ka niya. Mahal ka naman niya dito sa nakikita ko dito. Kasi hindi ba siya mag-i-stay kung hindi ka niya mahal? Diba? Kasi, syempre, pag mahalaga ka, mahal ka rin niya. Kasi dito si Star Kumbaga, dito yung sitwasyon na kahit na anong mangyari in this relationship, there's a peaceful na nagaganap o nangyayari. Ando yung peaceful situation. Nagkakaroon pa rin ng clarity at the end, no? Nagkakaroon pa rin ng enlightenment, kumbaga. No? Maaring isa sa inyo talaga is napaka-very, mabait or giving or stable talaga yung buhay. Kumbaga, maaring may business siya, may pera siya, isa sa inyo. Or pwedeng siya yung sumusuporta sa'yo, ganyan. Yun na nakikita ko dito. Pero lumalabas kasi si Devil is maaari din na may mga pinagdadaanan yung iba, no? Sa side niya or sa side mo. Kay Leo po, September 1 to 6. Show me. Uy! May taong may sikreto. May taong may lihim. May lihim na nararamdaman sa'yo,
Someone is obsessed. May good news ka daw, na darating. May good news ka raw. Pero bakit kaya may taong makasarili at sakim? O maaari din itong tao na to, gusto niyang mag-approach sa'yo, kaso stuck itong tao na to, no? Pero handun yung love. Sabi niya dito, I always thinking of you every night. Gusto ko ng partnership sa'yo or connection sa'yo. I want to hold you. And syempre, handun yung love. Hindi siya, puro ganun siya, pero isip lang siya ng isip. Maaaring secret admirer mo to, or hindi lang talaga siya nagsasalita, or ayaw niya lang kumilos. No? Yung tao na yun. Baliktad naman yung card ko pala. Kaya pala ganun. Wow! Wow, ang ganda. Okay, sabi dito is magkakaroon ka ng connection with a 3 to 5 person. Pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho or ay 2 to 2, 3 or 5 person na. Yan, sa trabaho. Yan, magkakaroon ka ng connection. Ganyan, maaring may magko-commit sa'yo or pwede rin siya sa business, pwede siya sa ginagawa mo. Yan, may mga dealing, may mga collaborations sa iba sa inyo, may mga pag-aaralan to growth, merong mga recognition also, no? There's a recognition. Ibig sabihin is magkakaroon din sa'yo ng kasaganaan, no? Ang nakikita ko dito. May kasaganaan situation, merong prosperity. Kung hindi man siya by September, pero papunta ka na doon, ano? By October is magiging good siya also. After 1 month is may mga, andun na yung pagpasok ng iyong kaperahan, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. May tao dito na gusto niya na kayo, ano ba to? They promise you na gusto niya na kayo forever. Or kayo, to be stable, hindi itong relationship. Magkaroon ng good connection, kumbaga. Magkaroon ng good foundation. May tao dito. Nakikita ko dito. Maaaring ikaw ito or someone into your life. Maaaring nakakasama mo siya at kilala mo siya. Yun na nakikita ko. And also, ang nakikita ko rin dito, merong matanda. May matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda na dito. Pwedeng lovers, no? Yun na nakikita ko dito. Yan, pwedeng magulang also. Basta may matanda siya. Ako nakikita dito na there's a connection. Maaaring magkikita kayo or may sasabihin sa sayo or nahandoon yung suporta, no? When it comes to a money. Sa iba sa'yo. Pwedeng ikaw, halimbawa, kung lovers mo siya or pwede rin siya sa magulang yun. Ganyan, sa family. Na sinusuportahan ka, may inaalagaan ka. Ganyan. Yun na nakikita ko sa iba ha. Sa iba sa inyo, may lovers. Sa iba naman sa inyo, kung kayo, tulad ng sabi ko, artista man yan or any situation, mukhang may mga 2 to 3 person na want to connect you to be a lovers. Diba? O baka nagkakaroon ka ng choices in life when it comes to lovers. May pinag-uusapan din na related sa money. Yan. Someone want ng open communication sa'yo, union, connection, commitment, and partnership. Yung mga partnership situation. Iba dito, may pakapag-uusapan na mana, pera, mukhang ikaw magkakaroon ka ng awakening this time, ano? Sa nakikita ko dito, Leo. Kasi there's a new beginning happen. Ibig sabihin, mas more ka na magpo-focus this time talaga tulad ng nakita natin dito. Ako lang pala nakakita. Magkakaroon ng awakening sa iba sa inyo na mag-i-start at magdidesisyon na kayo
at magiging very devoted na kayo sa inyong mga gagawing desisyon, sa inyong trabaho, sa inyong stability, or kung ano man yung magsisimula sa inyo o sisimulan nyo muli. No? Yun na nakikita ko sa iyo. Pagkakaroon ng awakening in life to start something into your life. Nandun na yung pagpapasya, focus, decision, and andito rin yung magkakaroon ka ng magkakaroon ka na ng pag-organize, magkakaroon ka ng logic organizing in your situation. So, nakita ko dito, Leo, meron sinasabi si card na papers and documents. Ako nakikita dito, baka may mga kailangan kang asikasuhin na mga papers and documents. Asikasuhin mo na, no? Yun na nakikita ko dito. May tao rin dito, lalaki, makikipag-usap sa'yo. Related ka ba ka Aquarius, Gemini, Libra, ayan. Kakausap sa'yo, Aquarius, Gemini, Libra. Pwede rin na may makikilala kang bago na Aquarius, Gemini, Libra, or there's a connection with the air sign, or hindi man siya air sign, no? Kasi element lang naman to eh. Ikaw nga pwede ka maging sword eh, di ba? Pero fire ka, di ba? Element lang to, magkakaroon ka ng awakening sa isang lalaki o sa isang tao, no? Na maari na burnout ka sa kanya or ayaw mo na sa kanya. Maari na stress ka sa kanya. And this time, you want to free yourself dun sa tao na yun. Yun na nakikita ko dito. Para ilalaya mo yung sarili mo. Pag-uusapan ka, Leo. Ba't ganon? Universe, explain mo sa akin to. Oh. Ano to? Kinukuha ko na para... Okay. Okay. Oy, Leo. Marami kang tatrabahuhin this September 1 to 6. Yan. May mga pag-uusapan kayo related to money, to work, trabaho, may mga tatrabahuhin ka, may mga instant opportunity, maraming darating na opportunity sa'yo, idea also, magkakaroon, kasi you are moving on, kumbaga, no? This time din, ang nakikita ko dito, you will find peace, may mga i-move on ka na, may mga ayusin ka na, may mga sitwasyon na maaari magkakaroon ka ng acceptance, may mga sitwasyon na you want to recover, sabi ko nga tulad sa'yo, di ba? Andito na rin na maaari magsisave na kayo more ng money or magti-taking advantage ka na this time more sa iyong future, sa nakikita ko dito. And then also, may paglipat. May paglipat ako nakikita. Maaring lilipat ka ng, kung nasa station 1 ka, station 2, station 3. Umaga, tanghali, gabi, tanghali, umaga. Kung anong paglipat na meron ka ito, pwedeng lilipat ka ng trabaho, pwedeng lilipat ka ng bansa, pwede rin na may paglipat, pwedeng lilipat ka in any situation na may paglipat, o maaring may paglipat eh, no? Or maybe you're thinking about something paglipat, ganyan. Meron din ako nakikita na may mga ayusin o lilinisin ka na this time, pwedeng sa party mo or pwede rin sa bahay, no? Or kung saang sitwasyon na gusto mong linisin. Yun na nakikita ko dito. And then, magpo-focus at mag-action ka to make it real na this time yung iyong goal sa nakikita ko dito. Good ang ganda niya oh. There's an ending of situation happen. Magkakaroon ng mga transformation, may mga andito yung pagdating sa iyo, it's more on revert, no? Parang nagbago nga yung energy mo sa akin dito. It's more on magre-revert ka raw. Meron ka na mga bibigyan ng effort and hard work. Magbibigay ka na ng effort and hard work sa situation. Tingnan natin 7 of Swords. Ay.
Okay, may mga ano pala kayo. Someone want to commit. Someone want to commit. Itong tao na to, napaka very emotional niya. Di hiding yung feelings niya sa nakikita ko dito. Itong tao na to, ano siya, athletic, parang sporty, athletic, parang ganon. Yun. Or medyo ano siya, ano yun? Maton. Alam yun, parang, pag nakita mo siya parang, kahit hindi siya macho, pero parang, ano, mapapawaw ka, ganon. Yun. May taong very emotional. Ako nakikita dito. Kinokontrol niya yung sarili niya. Pero hinahide niya yung feelings niya sa'yo Oo nga, no? Mm. Yun na nakikita ko sa kanya. Maaaring magkakaroon ka ng connection dito sa tao na to, past or new man ito, magkaka-receive ka ng text or messages, or ikaw magte-text or messages. And siyempre, sa iba sa inyo is, may mga revelation happen, ano? May malalaman ka raw na isang revelation sa isang tao na nanlolokohin ka, or may sinisikreto siya sa iyo, or may paglalay, dishonest, something ganon. May malalaman ka doon katotohanan. Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is may mga new project, new idea, magte-taking a risk ka na this time, may mga actionan ka na this time to success. Yun ang nakikita ko sa dito. May isa iba sa inyo, siyempre hindi pa rin yung illusioning. No, illusioning, and iba i-release mo na yung fear mo o yung kaba o takot mo in any situation, and this time you are ready to go. Ganyan. Andun din yung sitwasyon na you will escape in a situation na is not working to you anymore. Aalis ka na daw doon. May mga magigetting away ka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Yun ang nakita ko. Arigato naman si God bless.